Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Ibinunyag ni Representative Rodante Marcoleta sa isang pagdinig sa Senado ang mga pangalan ng umano'y tumanggap ng mali-maletang pera. Ang mga aligasyong ito ay nagmula sa testimonya ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marine. Ayon sa mga saksi, may mga individual na tumanggap ng maleta na naglalaman ng salapi. Partikular na ang nabanggit ang ilang kongresista na di umunoy kasama sa listahan ng mga nakinabang. Ang mga akusasyon ay lumbas sa gitna ng masusing imbestigasyon ng Senado. Mariing pinabulaanan ng ilang mambabatas ang mga paratang na ito. Kabilang sa mga paliwanag ay si Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi nagsabing ang mga pinangalanan ay kilalang kritiko ni Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na wala siyang tinanggap na pera sa malita na pera o paper bag. Anya, inembento lamang ng mga kwento at paratang na ito. Naghain na rin ng kaso si Chua laban sa tinaguriang ex-marine na nagbigay ng testimonya. Tinawag naman ni House Prosecutor Terry Ridon na kasinungalingan ang testimonya ni Jolie Codiao. Naniniwala si House Trial Spokesperson Alanto Adjong na ang paratang ay sadyang ginawa upang maging distraction sa kanilang constitutional duty. Para sa kanya, ang listahan ay isang desperadong pagtatangka na lumikha ng ingay, hindi umano magpapasinda ang mga kalaban na pinangalanan nga ni Rodante Marcoleta. Kaya naman talagang binabaliktad nila ang mga marino at sinasabi nila na fake news ang kanilang mga testimonya. Ngunit ayon nga kay Marcoleta ay pag-aaralan at iimbestigahan ito ng masusi. Nang sa ganon ay maliwanagan ang taong bayan kung sino nga ba talaga ang tumanggap ng mali-maletang pera. While mga kaibigan, nagbigay na rin ng pangalan si Marcoleta sa mga iba pang tumanggap ng maletang pera. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na-miss ko yung action kanina, no? Tignan ko nga yung action kanina. So, ang problema kasi, mga kababayan, kung tutuusin, kung itong mga senador na ito, lahat sila, especially itong mga ulaga, kung para sila sa Pilipino, para mabuksan kung sino talaga ang salarin, kung sino talaga ang magnanakaw, right? Kung sino talaga ang involved dito, dapat magkakaisa sila. Kaso lang halos yung mga maletagang senators, kaya takot na takot sila. Katulad na lang ng tumawid, okay, na si Escudero, na napangalanan na isa siya sa mga nakatanggap ng maleta. So kaya talagang harangan nila. Tingnan natin kasalukuyan ng tingnan natin ha. Okay. Okay, tingnan natin. Wait a minute. Okay. Tingnan natin mga kababayan. So, okay daw. Mukhang kontrolado nila yung ano ha. Tingnan natin to. Kung ano nangyari dito. Nagkakagulo ba sila kanina? Hindi. Luma to. So, we'll see. So, naka-monitor tayo dito kung ano ang magaganap. Kaya hindi tayo matutulog na yung araw na ito para bantayan natin ang mga katarantaduhan ng mga bangag. Alright? So, si Senator Mike Defensor, I think, nandoon. Okay. Already na yung ating mga 18 brave Marines. Ayan na. Our events here is anytime. On that note, nagulat na lang po kasi maayos naman, sabi nga siya sa ating resource person. Nagulat na lang ako na nakita ko si Secretary John Victor Mulia, hinaharap ako.
O, hinaharang I ka. never thought that he would come, Alam mo, that somebody would prevent me Criminal from getting talaga, the ano? Senate. This is my office. hayop talaga to si Remulla. Again, thank you. Hindi ko rin nakalain. Ayan, sasabi nga ni Senator Pia Cayetano, yung pagharang sa kanya ni SILG John Verquimulya papasok dito sa loob ng Senado. Kapal ng mukha ng mga putang ina, di ba? Talagang, pinutusan talaga ni Lisa Tanacion ito kanitanan. Ganun ka hayop. Ginawa ko papalik-ulit ko kayo. Morning again po. Before we begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was reportedly held by 12 senators, 12 folks. Were declared vacant and chairmanship of this committee on the Blue Ribbon was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. Kapal ng The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ko kayong 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate, President, pro temp, acting Senate President. Paano ho nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President pro tem. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasamahan natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo, because I would happily give up this position. Alam niyo po yun, hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko, nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question din yun nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaliwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat ng versions na yung ginawa ko. So valid po itong pag-create din natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka mamaya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, basis ng ating paniniwala sa isa't isa sa lipunan na to, basis ng ating 1987 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent. I became Senate President with 13 people with different political belief. This is Lahat gagawin nila. Wala. restored by number 187, Act tending to prevent hitting them similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents the meeting of the National Assembly, Congress of the Philippines, or if its committees, constitutional committees or divisions or political board or city or municipal council. As amended
Commonwealth Act 264 as restored by EO 187. Disturbance of proceedings. The penalty of arresto mayor or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commission or committees or division thereof, or any provincial board or city municipal council or board, or prevent or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle, but I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite staff of the Senate, while thanking the Office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3, letter E, to have general control over the session hall, the antechamber, corridors, offices of the Senate. Nandiyan din yung power to dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam nyo kung anong tama at mali. Doon sa hindi nakakasiguro, let me read you the rule. Section 1, Senate shall elect in the manner provided, hereafter provided, a president pro tempore, a secretary and sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, their duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if, in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay na natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po. Correct. Sabihin nyo na tama yung kahapon. Ang sabi ng Section 10, the term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Kami sabi, hihintay Kapal na mukha nila. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin ang Pilipino, ang Constitution at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sinasabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Okay, so ipapakita Let me muna just siguro acknowledge natin, the presence of Yung Senator kaguluhan Dante kanina. Marcoleta, who is Yung kaguluhan, nasaan yung chair. Will kaguluhan acknowledge him. I'm acknowledging him, but I'll turn over the floor Sandali in lang, a mga minute. kababayan, Senator ha? Amy Pakita muna Marcos natin yung kaguluhan. and Senator Robin Kanina. Padilla. Bago si...
I have here my letter. This is signed. No, I signed saglit this lang on yun. officially on June. Saglit lang. Yeah, mga kapatid, play mo muna. Ribbon hearing po. Play mo kanina. Sir, tuloy po yung Blue Ribbon, sir. Ganyan yan, oh. Excuse me. So, ma'am, tuloy po. So, Sir, hindi tignan mo kailangan muna yung manakit. kaguluhan, ha? Ma'am, tuloy kung- po ba yung Blue Ribbon kung hearing? paano Sir, harangan tuloy po. ang mga bangag kanina, Senator Robin Padilla, at si Senator Pia Cayetano. Oo nga, ma'am. Ba't naman po ganun, ma'am? Opo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay po. Okay po. Thank you po. Thank you po. Yeah. Hindi naman yung narinig. Sige, sige, sir. Sige, sir. Thank you po. Okay. Bago pa, wala pa naman masyadong ganap, pero makikita nyo dyan mga kababayan kanina, yung kaganapan kung So, saan kasama natin si Senator naghaharangan Pia ng mga Cayetano, testigo. ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan. Kasama niya si Senator Robin Padilla. Alright, tignan Sa natin kanya, ha. Fast i-address forward yung mga natin. question. President Alan Cayetano. Kaguluhan. Fast forward lang natin. Aray ko. Ayan. Kaya mo hinaharangan. Sir, atras tayo, atras. Atras. Ayan. Yan ang nagkakaroon ng harangan kanina. Wala pa naman masyadong kagana. Jo. Ang kapal ng mukha, di ba? Fast forward natin. Ayan, hinaharang sila. Ayan sila. Nandito yung mga guests ay pinatawag ng Blue Ribbon hearing pero mukhang nagkakaproblema dahil hindi pinapapasok, ano? Ayan. Nakita nyo? Ayan ha. Hinaharang ng mga kidnappers. Kakapal. Excuse me. So far, nagpe-prepare pa. Naka-monitor Ayun, tayo. okay. Ito yung 18 Marines, ano, at sinasama ni, Okay. sinasama ni Senator Ang Pia Cayetano. kakapal ng ano? mukha. Ang kakapal. Okay. Kita mo, mga kidnapper. Oh. Okay, so pumasok yung 18 Marines, ano, ay sinama ni Nakapasok Senator ng 18 Pia Marines. Cayetano, ano? Oh. Nakapasok finally ang ating 18 Marines, okay? Okay. I think si Senator Marcoleta ay nagsasalta na. Babalik na natin si Nakapasok Senator yung mga Marcoleta, mga kababayan. 18 Marines na Wala sa inyong kaganapan. Blue Ribbon Committee. Okay? Pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, Salamat sa Diyos. Sana yung tuloy mga yung executive ligtas nila. assistants o personal assistants ni dating Congressman Salco. Ang kakapal ng mukha, no? Talagang At hinaharangan. Illegal ang ginagawa nila. inimbitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante ng umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Siyempre, kasama Meron din po Satanas. akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat lahat ng kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinapipilitan ang sarili namin na kami ang muna sa Blue Ribbon Committee.
Pagkataon po nung una ako po'y nahirang, dala po ng tungkulin, ay pinalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng committee. Samantala, ang problema, sila na po lumawak ng chairmanship ng Ribbon Committee. Kayo po ang nakakalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito. Wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lang po ang may kaalaman dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy gusto nila ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama namin na ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdidig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sino kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madadaldal sa kanila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nila ang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po nagsa para makunuli sa Senado sa pangunguna na Senate President Art Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Kuha sila agad ng paraan para magigil agad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pag-usapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala kalimutan ng taong bayan ang nangyari na skandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimot sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito signal mo ang ginugot ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayari. Yung wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagpapagawa kahit walang humaharap. 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun.
umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan. Nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw na matanong dito. Pagkakataon na po ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling Medyo parang naratibo lamang problema yung na ating hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Tutok lang tayo. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo Siyempre, na kasabwat. Kasabwat ang mga putang ina. ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang referral report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2020. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na. O mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026 o noong April 2026, meron na pong Parang ginawang complaint AI yung affidavit boses ni na ginawa Senator ang Coleta, ombudsman mga laban palangga. former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa sandi? Ayan, so kakasabi lang natin, no? Check nga natin sa kabila, tingnan mo, oh, interrupting. Can you check kung bakit, meron tayong, may signal pa tayo sa kabila? So, ayan, sabotahin ang boses. Ayan na, nagbumalik na tayo. Talagang, Nauna pa po yung they kasama tried namin. their, evil. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Mhm. Para sa ganun, madretso na sa dihig. Mukhang Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, importante sa kanila makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa ng pagdinig itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating